Welcome back to our channel, mga kababayan. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na development sa larangan ng international defense cooperation, ang posibleng paglawak ng defense ties ng Pilipinas sa bansang Ukraine. Oh, tama ang narinig ninyo, Ukraine, ang bansang kasalukuyang lumalaban para sa kanilang kalayaan laban sa agresyon ng Russia. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Ano ang maaaring epekto nito sa ating defense strategy, lalo na sa harap ng tensyon sa West Philippine Sea? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Kamakailan lang, sa ginanap na 22nd Shangri-La Dialogue sa Singapore, isang prestihiyosong annual security summit na dinadaluhan ng mga top defense officials mula sa buong mundo, nagkaroon ng mahalagang meeting si Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at si Ukrainian Deputy Defense Minister Oleksandr Kozenko. Ayon kay Defense Spokesperson Arsenio Andulong, ipinahayag ni Secretary Teodoro ang kanyang paghanga sa katatagan at resilience ng mga Ukrainians sa gitna ng patuloy na giyera. Nagbigay din siya ng panalangin para sa patuloy na lakas ng kanilang bayan. Pero ang mahalagang bahagi ng pag-uusap, ang posibilidad ng pagpapalawak ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine. Sa nasabing pulong, nagpasalamat si Deputy Minister Kozenko sa suporta ng Pilipinas sa sovereignty at territorial integrity ng Ukraine. Mahalaga ito kasi sa gitna ng krisis sa kanilang bansa, malaking bagay para sa kanila ang diplomatic at moral support mula sa ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Bukod dyan, ibinalita ni Kozenko na magpapadala na sila ng Ukrainian Defense Attaché sa Maynila. Isa itong hakbang para palalimin ang defense relations sa pagitan ng dalawang bansa, at isang malinaw na indikasyon na seryoso rin ang Ukraine sa ugnayang ito. Pero hindi lang ito tungkol sa suporta. Ayon sa statement, parehong may nais matutunan ang dalawang panig mula sa isa't isa. Ang Pilipinas, interesado sa technological development ng Ukraine, lalo na pagdating sa mga weapon systems, drones, surveillance tech, at iba pa. Alam naman natin na kahit war-torn ang Ukraine, sobrang advanced nila pagdating sa military tech, lalo na sa larangan ng asymmetric warfare at drone innovation. Sa kabilang banda, gusto rin ng Ukraine na matuto mula sa Pilipinas. Lalo na sa areas tulad ng maritime disaster response at post-trauma recovery, mga larangan kung saan may malawak na karanasan ng ating bansa, dahil sa natural disasters tulad ng bagyo, lindol, at iba pa. So, bakit nga ba mahalaga ang partnership na ito? Unang-una, ito ay strategic signal. Ang pagpapakita ng Pilipinas ng interes na makipag-ugnayan sa Ukraine ay isang paraan ng pagpapalakas ng international alliances, lalo na sa mga bansang pro-democracy at anti-aggression. Habang tumitindi ang presensya ng China sa West Philippine Sea, kailangang palakasin ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga bansang maaaring tumulong, hindi lang militarily, kundi pati diplomatically. Pangalawa, ito ay opportunity for capability building. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang makasandal lang sa iisang superpower. Ang mga bansang gaya ng Ukraine ay may sariling karanasan sa aktwal na digmaan, at may mga teknolohiyang pwedeng magamit o pagbatayan ng sariling innovation ng Pilipinas. At pangatlo, ito ay gesture of solidarity. Sa isang globalized world, ang pagpapakita ng suporta sa isang bansang lumalaban para sa kalayaan ay isang paraan para rin ipaglaban natin ang atin, kasi ang prinsipyo ng territorial defense ay universal. Kung tuloy-tuloy ang ganitong klaseng cooperation, maraming pwedeng mangyari para sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Training exchanges, pwede tayong matuto sa strategies ng Ukraine, lalo na sa urban warfare at drone defense. Technology sharing, Ukraine is known for its drone systems, counter-UAV technology, at improvised solutions, pwedeng makatulong ito sa self-reliant defense posture, SRDP, ng Pilipinas. Joint disaster response programs, pwede ring magkaroon ng joint efforts para sa humanitarian operations at disaster relief, lalo na sa Indo-Pacific region. Pero bukod sa mga direct benefits, may isa pang anggulo na dapat nating bigyang pansin, ang epekto nito sa international perception ng Pilipinas. Kapag nakikita ng ibang bansa na willing tayong makipagtulungan sa mga bansang nasa frontline ng global conflicts,
tulad ng Ukraine, mas lumalalim ang ating reputasyon bilang isang principled at independent na bansa. Hindi lang tayo sunod lang ng sunod sa malalaking kapangyarihan. Sa halip, gumagawa tayo ng sariling diskarte, base sa ating national interest at sa shared democratic values. At tandaan natin, mga kababayan, Ukraine ay hindi lang tagatanggap ng tulong. Isa rin silang global arms exporter noon, lalo na sa Eastern Europe at ilang bansang Asyano. May potential silang maging partner sa defense industry, lalo na sa mga larangang hindi pa natin masyadong napapakinabangan, gaya ng maintenance, repair, and overhaul, MRO, ng military equipment. Isipin ninyo kung may makuhang partnership ang Pilipinas sa mga retired Ukrainian defense engineers para tumulong sa ating sariling SRDP o Self-Reliant Defense Posture Program, malaking bagay ito. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang Ukraine ay may sariling karanasan sa hybrid warfare, yung sabayang pagharap sa cyber attacks, disinformation, at conventional military threats. Sa panahon ngayon na laganap ang fake news at foreign influence campaigns, malaking tulong kung matututo tayo mula sa karanasan nila pagdating sa national resilience, hindi lang sa defense, kundi pati sa information security at civil defense readiness. At finally, ito rin ay pwedeng maging daan para sa mas malalim na people-to-people exchanges, tulad ng student exchanges para sa defense studies, military scholarship programs, at cultural cooperation. Ang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga sundalo, eksperto, at ordinaryong mamamayan ng parehong bansa ay makakatulong sa long-term trust at coordination. Mga kababayan, ang paglapit ng Pilipinas sa Ukraine ay hindi simpleng diplomatic move lang, isa itong strategic realignment na maaaring magdala ng maraming opportunities para sa ating bayan. Sa harap ng mga banta sa ating karagatan at kalayaan, kailangan natin ng matibay na suporta mula sa mga bansang may parehong prinsipyo. At habang patuloy ang mundo sa pagharap sa mga bagong hamon, nakikita natin na ang Pilipinas ay hindi na lang basta tagamasid, kundi isa ng aktibong kalahok sa larangan ng international security cooperation. At kung titingnan natin sa mas malalim na perspektibo, may mga aral din tayong pwedeng mapulot sa nangyayari sa Ukraine. Ang isang maliit na bansa na may determinasyon, tamang teknolohiya, at malawak na international support, ay kayang tumayo laban sa isang mas malaking aggressor. Sa kaso ng Pilipinas, hindi man tayo nasa full-scale war, pero araw-araw tayong hinahamon sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng intimidation, harassment, at gray zone tactics. Kung matututo tayo sa experience ng Ukraine, mula sa paggamit ng commercial drones bilang surveillance tools, civilian-military integration, hanggang sa real-time battlefield intelligence sharing, mas mapapalakas natin ang ating national defense posture nang hindi agad umaasa sa malalaking armas. At higit sa lahat, itinuturo ng ganitong partnership na hindi tayo nag-iisa, na may mga bansa sa labas ng ating rehiyon na handang makipagtulungan sa prinsipyo ng kalayaan at soberanya. Anong masasabi ninyo rito? Sa tingin nyo ba dapat palalimin pa ng Pilipinas ang ugnayan nito sa Ukraine? May potential ba ang defense tech sharing sa pagitan ng dalawang bansa? Comment down below and let us know your thoughts. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang defense-related content na gaya nito. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas!